Hindi muna itutuloy ng Commission on Elections sa pag-iimprenta sa mga balota para sa Hatol ng Bayan 2025 na nakatakda sana bukas. Kung bakit, alamin natin sa ulat ni Luisa Erispe. Sa ikatlong pagkakataon, naunsyami na naman ang pag-iimprenta ulit ng mga balota para sa 2025 national at local elections. Sa pagkakataong ito, hindi man dahil may bagong temporary restraining order ang Korte Suprema at nagpapadagdag ng pangalan ng kandidato. Pero dahil magbabawas naman ang kandidato ang COMELEC matapos mag-withdraw si Francis Leo Marcos, ang isa pa rin sa kandidatong nabigyan ng TRO ng SC. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dahil dito, delay na naman ng 2 hanggang 3 araw ang pag-iimprenta ng balota. Wala po tayong natanggap na pahiwatig na merong gustong mag-withdraw o aayaw na sa pagtakbo. So far po baka naman po yung kahapon na lang ang pinakahuli at least sa national candidates. We will resume the printing of the ballots by Monday at all costs. Sobra na po tayong na-delay ng mga 3 linggo. Pero dahil sa ilang linggo na ang delay ng COMELEC sa pag-iimprenta, may mga kumukwestiyon bakit hindi na lang kasi isama ng COMELEC ang mga disqualified at nuisance sa balota. Ang sagot lang dito ng COMELEC, batas kasi ang masusunod rito. Kung papayagan po natin na yung lahat na nag-apila ay dapat masama ang pangalan, hindi po kasi pinag-uusapan ang praktikalidad dito, ang pinag-uusapan yung rule of law, Yes. yung batas. Kung hindi namin tatanggalin, ba't pa kami nagdesisyon? Wala pong kwenta yung desisyon namin pala. Bukod naman sa tanong na bakit hindi isama ang mga nuisance at disqualified candidates, may mga sumisilip na rin na baka may mali kasi talaga sa pagdunumero ng mga kandidato sa naunang naiimprentang balota. Tulad ng numero umano ni re-election ni Senator Bong Revilla na pumasok sa number 11 at naging apelido niya ang screen name na Bong imbis na Revilla. Sabi lang ng COMELEC dito, matagal ng desisyon ito ng korte at hindi na ito bagong bagay dahil tulad ng tumakbo siya ng 2019, ginamit na niyang apelido ang Bong sa balota. 2009 na palitan ng kanyang pangalan. Sa ating pong Civil Code of the Philippines, pwede naman talagang palitan ng pangalan ng isang tao, lalo pat may mga kadahilanan. Naka-enumerate po yung mga kadahilanan doon at ang korte napakadami ng desisyon kung bakit pwede mong palitan ng pangalan. Nanindigan naman ng COMELEC, wala silang mali sa pag-iimprenta ng mga naunang balota. Tumatalima lang sila sa desisyon ng Korte Suprema. Kahit naman na-delay ang COMELEC sa pag-iimprenta, tuloy pa rin ang mock elections bukas na isaasagawa sa buong bansa. Ang gagamitin naman anya dito kasi ay hindi tunay na mga balota. Luisa Erispe, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.